ka na ba sa isang lugar na gustong-gusto mong balikan? Ito yung lugar kung saan nandun ka pa lang. Plano mo na kung kailan ang susunod mong adventure dito. Ano lang itsura ngayon ng tinaguriang Best Island in Asia? Posible yan sa Siargao. Isa sa famous landmarks ng Siargao ang Cloud9 View Deck. Magandang vantage point para sa mga turistang gustong mapanood ang surfers in action. Ito ang naging itsura ng 300-meter wooden boardwalk at view deck matapos ang pananalasa ng Bagyong Odette. 100% of the snapshot view deck at saka sila na sa pamitan. Pero hindi nagpatinag ang mga Siargao noon. Nagtulong-tulong sila sa muling pagbuo ng Cloud9 boardwalk at view deck. Natapos talaga yung view deck after 6 months ng Bagyong Odette. So there is a tulungan ng mga national governments, non-government organizations, at saka ng mga tao dito sa isla ng Siargao at sa Laguna. Unti-unti kaming bumababon at tumaptiting land. Ang mga bibisita sa Cloud9, kailangan magbayad ng entrance fee na 100 pesos. Ang kita mula dito ay idinaragdag sa patuloy na pagsasayos at maintenance ng lugar. So ano yung view deck before, gagawin namin ngayon na mas maganda pa, mas matibay after it. Isa sa mga sikat na puntahan na mala postcard sa ganda ay ang kalsadang ito, kung saan makikita ang libu-libong coconut at palm trees. Marami mang nasira, marami pa rin ang standing strong, marami pa rin ang humihinto rito para magpakuha ng film-worthy photos at videos sa mga lokal na kilala bilang mga human drone. At isa sa mga unang nagsimula nito, ang dating construction worker na si Giovanni. Bago tayo magsimula, meron lang akong titingnan. Naghahanap ako ng baterya. Kung totoong human drone ito, kasi yung mga galawan nyo talagang kakaiba na parang sayaw. Sayaw. Kailan po ba nagsimula ito? Yung tapos ng audit, talaga ito, nagsimula kami 2021. 2021 kayo nagsimula. Sa kalagitaan ng pandemya. Kayo lang mismo talaga nagdo-drone. Paano po nagsimula yan? Nagsimula lang muna kami sa yung biruan lang muna. Biruan? Biruan lang kami muna sa mga kasama namin. Okay. Nag-try kami sa pangit lang na cellphone. Yung nakakahilo pa yun siguro. Nakakahilo kasi maalog yung video. Okay. Hanggang may dumating na turista, trinay namin. Napaka-importante na yung telepono ay may digital stabilization. Tama? Yung na-try namin sa turista, napawaw sila sa kuha namin. So pwede mo ba akong turuan? Kasi turuan ka na. alam mo, yung asawa ko, parati siya sasabi, ang ganda-ganda ng kuha ko sa'yo. Ikaw yung kuha mo sa akin, ang sama-sama. Simulan na natin ang Oplan Happy Wife, Happy Life, Giovanni. Pagkatapos ko mo, gagawin ka na muna, no? Sarado ako katapos hindi ko tumulan ka. Hindi, pagdaman beses pagkapusap. Pagkatapos ko, tapos gagawin ka naman na. Tapos tapos ko, napapaniwan kami ba nun? Ewan, at yan yung haso dalawa. Ang kapat ko okay. Ay? Ready? 81, 4, 3, go, wait. Yeah. Tapos na ba akong human drone, Bijeros? Ang ganda ka talaga ng kuha. Alam mo, ang galing ni Kuya maging cameraman. Hindi siya maging cameraman ng BND. Sir, particular sa magkakasawang tama. Kita mo na yung si Kuya. Papalit mo na kami. Sawa na Hindi naman sa ganon. Hindi, naisip ko lang naman kasi ang galing ko yung magkano naman. Nagagawa niyo ba yun? Pwede namin subukan, sir. Yan lang. Sabi naman tayo na parang yun. Tama ng pangaaliw nyo sa akin, boys. Simulan na ang Human Drone Challenge BND Crew Edition.
Kayo na ang humusga. Galing. Sorry guys, ha? Kuya! Ikaw na yung kukuha. Dito na lang tayo. Ang iconic decade-old bent coconut tree sa Maasin River, hindi rin nakaligtas sa bagsik ng bagyong Odette. Nanghina po yung pundasyon niya nung bagyong Odette kasi yung lupa is parang naagas po ng tubig kasi malakas po yung current ng tubig during the big typhoon. Para may salba ang puno, tinabunan ng lupa bago sinimento ang parte ng puno na nakatanim. Nilagyan din ng suporta ang paligid nito at ipinagbawal na aakyatan ng mga lokal at turista. Pinatibay din ang kanilang jump board para masigurong ligtas ang mga magpapapicture at susubok na tumalon mula rito. Nagpapasalamat po kami na at least po after po sa bagyong Odette, unti-unti pong bumabangon ang aming tourist spot. Unti-unti po naibangon po namin yung hanap buhay namin dito sa aming lugar po. Pati ang mga nagtitinda sa paligid ng Maasin River, back to normal na ulit ang negosyo. Kasama na riyan si Nanay Mernie. 2017 na magsimulang magtinda ng seashell na tinatawag na tuway si Nanay Mernie. Ibinibenta niya ito ng 10 pesos kada piraso at 100 pesos naman ang isang tumpok. Mabintang-mabinta po. Parang siya na po yung naging delicacy po namin dito sa Maasin River po namin. Kasi dito rin po kinukuha yung tuway po. Sa Haima, makabinta ko ng tag 500, 5 katapok, 500. I don't know, it's interesting but quite good. It's quite chewy. Isinusulong din ng mga Siargaonon ang sustainability culture. Ito ang isa sa napakaraming dahilan kung bakit mas napamahal sa isla ang dating aktres na si Andy Eigenman. Simula ng pandemya nang piliin ni Andy na manirahan ng tuluyan dito kasama ang nabuong pamilya nila ng professional surfer na si Philmar Alipayo. Here in Siargao, it was the community that really made me feel so at home. It's a bit more westernized because of the influence of the foreigners kasi ang daming foreigners na nakatira dito. Mas hindi gaanong kalaki yung adjustment na kakailanganin kong gawin. Sa ibang bansa, mas forward na yung pag-iisip nila pagdating sa mga bagay na hindi maganda para sa kalikasan. And I've always been an advocate for the environment. I've always love nature and I always say na it's what saved me. It was my path to meeting Philmar and having this life. Kaya nang magbukas ng sariling snack bar, isa sa mga non-negotiable ni Andy at ng co-owner niyang si Wena ay ang paggamit ng 100% biodegradable at compostable cups para sa kanilang takeout coffee. Hinihikayat din nila ang customers na magdala ng sariling tumbler o container para sa to-go orders. Yay! So since you have your own tumbler, you get a 5 peso discount. Thank you. Gumagamit din sila ng banana leaf bilang packaging sa kanilang sandwiches. Way to go, guys! It's my way of giving back na talagang maging mapangalaga sa kalikasan and seeing how Siargaonons are already a bit more educated about it. It became more exciting for me to help the rest of the Philippines, to help promote sustainability in our vlogs and in our social media. Hands-on si Andy sa kanyang first business venture dito sa Siargao. Kaya madalas, siya rin ang nag-aasikaso sa kanilang customers. I really enjoy it kasi it's just basically me being able to share what Philmar and my kids love to eat at home. So we have smoothie bowls and fresh fruit slushies. We also have good coffee, but our bestseller is called the Kanaway Latte. It's our take on Spanish latte. Katabi ng snack bar ang surf shop na minamanage naman ni Philmar. Available rito ang iba't ibang island souvenirs at surfboard rental. Siyempre, pwede rin mag-enroll dito ng surf lessons for beginners at surf guiding mula sa nag-iisang Level 3 International Surfing Association o ISA surfing instructor sa isla na co-owner ni Philmar. Matagal din natigil si Philmar sa pagsali ng surfing competitions dahil sa pandemya. Bumalik na rin ako sa pagko-comb and then at the same time,
Kasi may Happy Islanders Youth Club kami, so may mga rider kami mga bata na ilalagaan namin, sinusuportahan. Sinasama ko sila at sinusuportahan namin. So, sabay na rin ang pagko-coach ko sa kanila. Yun yung pangarap kong gawin is maging isang surf coach. Gusto kong i-share kung ano na natutunan ko sa pagsusurfing. Wala na sina Andy at Philmar nang humagupit ang bagyong Odette sa isla. Philmar was in between competitions sa Borongan, Samar. Ako naman, nag-attend ng wedding ng best friend ko sa Manila with a kid. So, talagang sinabi niya, weatherman to eh. Sobrang galing no understanding niya sa weather. So, parang siya, hindi safe, delikado ang bagyo. Hindi muna tayo lilipad papunta doon. Kahit pa, hindi nila kinancel yung flight. The next day, bumagyo. Turned out to be worse than anyone expected. And we could not contact any of our family members or loved ones here. So si Papa, sumabay siya sa unang-unang plane na naka-land dito para masigurado na okay lang yung family namin and loved ones namin. Tumulong sila sa pagpapatayo ng bahay ng kanilang kamag-anak at mga kaibigang itinuring na rin nilang pamilya. Naging daan din sila para mas maraming makapag-abot ng tulong sa mga apektadong residente. Maraming mga nawalan ng pag-asa, I believe. Maraming mga nag-akala na wala na, it's done for them. Pero yung maganda, yung pag-iisip ng mga taong katulad ni Papa, yung mga talagang totoong local na nandito. Yung isang rider namin, the day after the typhoon, mag-surfing na. It made me so proud of the decision I made to stay here because of the people. Yung mindset ng mga taga-isa, nagkakaisa sila, nagtutulungan, nakangiti pa rin, nagagawa pa rin tumawa. Ang dami pa rin hope and love in their hearts. Kami mga Siargao noon, kahit na nawalan kami ng bahay, kuryente, sanay na kami. So, okay lang sa amin, kontento na kami. Basta magkasama at magkakaisa. Buhay lahat. Lahat malalakas eh. Ang isa sa dinarayang isla rito sa Siargao, hindi na nakaligtas sa lupit ng bagyong Odette. Pero ngayon, tila nagbagong bihis ang Naked Island. Isa sa mga main tourist destinations na kapag nag-island hopping dito sa Siargao ay ang Naked Island kung saan tayo ngayon, but I am not alone. Dahil sa totoo lang, I think legally, hindi ka na pwede mag-isa. Kaya kailangan parating may kasama ka ng tour guide, katulad ni Kuya Noy. Kuya Noy, pag mag-island hopping yung mga turista, kailangan muna sila mag-register sa Coast Guard. Kailangan mo mag-register doon para sa yung mga pangalan nyo. Tapos doon, ngayon, kailangan ng mayroong tour guide katulad mo. Yes, kailangan talaga. So, isang tour guide, ano po yung maximum number of tourists na pwede? 10 people and 1 guide. Isang palatandaan sa muling pagdagsa ng mga turista ay ang pagdami ng kalat at basura sa isla. Kaya biyeros, do your own part sa pagpapanatili ng kalinisan sa mga lugar na inyong binibisita. Leave nothing but footprints. Always be a responsible biyero. 10 minuto lang mula sa Naked Island, ang Daku Island. Isang bare at walang naninirahan at nakatanim na mga halaman sa Naked Island. Dito sa Daku ay may komunidad na naninirahan at nangangalaga sa isla. At ibabahagi nila sa atin ang Voluntourism Project na pinagkakaabalahan nila. Yung hardin po ng pagbabago namin dito sa aming barangay sa Daku is nagsisimula po ito noong February 1, 2020 nung nagsimula po yung pandemya. Bawat barangay po ay binibigyan ng isang pulis na siyang nag-ano sa amin para mabuo po itong hardin ng pagbabago po namin. Noon po sir, para po itong gubat. Puno po itong yung mga na ano po na harvest po namin dito binibinta po namin. Lahat po ng members dito sa hardin ng pagbabago binibigay po namin. Pinaghati-hati po namin. At saka yung taga-barangay po, bumibili din po sila. Okay. Nakakatulong po yun ng malaki sa amin. Ngayon ay 1.5 years na po after ng Odette. Yes po. Sir. Kumusta po yung kalagayan ngayon? Kasi po yung pagkatapos po ng Odette, inuna po namin yung mga bahay-bahay po namin. Kasi po sasira lahat yung mga bahay namin dito. So ngayon, napagkasunduan po ng lahat ng members na muli po namin ibalik yung hardin ng pagbabago para po may makukunan na rin po kaming mga pagkain, halamang pagkain. Halamang pagkain. Bukod po sa mga nakatira dito, yung mga bumibisita po ba dito ay pwedeng makisama at makiplant din sa hardin?
Yes po, sir. Paano po yung magiging proseso nun? Tumutulong din po sila sa pagtatanim. ganun. Nagsimula kami o pagbubungkal ng lupa. Yun po yung ginagawa nila. Ano po yung nararamdaman nyo kapag may mga turistang tumutulong din? Diyos ko po, sir, proud na proud po kami. Masayang-masaya po kami na marami pong mga turistang pumupunta dito at tumutulong po sa garden namin. Hindi rin pwede mawala sa inyong Siargao 101 tour ang island hopping activities. Karaniwan itong ino-offer sa mga turistang gustong masulit ang magagandang beach ng isla. Pero dahil nakailang balik na kami dito, naghanap kami ng iba pang beach na hindi pa namin napupuntahan. Galing Dapa, sa isang 15-minute boat ride mararating na ang Corregidor Island. Hindi karaniwang kasama sa island hopping packages ang Corregidor Island. Kung pupunta dito, maglaan ng kalahating araw para masulit nyo ang isla. Tayo una-una, paglapag namin dito sa beach nyo, sa isla nyo, napansin ko, napakaganda ng sand. Talagang parang pulbos. Puting-puti. Puting-puti. Balita ko rin po kayo po'y binigyan din ng, I guess, trabaho ng gobyerno na kayo na yung mag-aalaga mismo sa isla. Tama po ba? Kami nag-duty dyan sa santuario namin. Kahit pa paano, ito na rin nagiging source of income nyo. Kumikita kami sa snorkeling. O mag-surfing. Bakit po importante na nagbibigay kayo ng kahalagaan na ipanatili yung kalinisan ng lugar? Kasi po, para naman sa kinabukasan ng aming mga anak sa susunod na mga henerasyon. Opo. Bilang mga miyembro ng Corregidor Fisherfolks Association, tungkulin nila ang pangalagaan hindi lang ang isla, kundi pati ang ilang bahagi ng dagat na nakapalibot sa kanila. 24/7 ang ginagawa nilang pagbabantay sa sanctuary para raw maiwasan ang overfishing dito. At dahil nga napapanatili nilang maganda ang dagat, ginawa na nilang tourist activity ang snorkeling sa kanilang marine sanctuary. Bukod dyan, may iba pang activities na maaaring salihan ng mga biyero. Isa rin din po doon ang napagkitaan ng mga tao dito ay yung mayroon po yung pagtatulad ng pagtatanim ng mga prutas. Ang mga tao dito ay ini-encourage po ng aming organisasyon na magtanim ng mga kahoy, pati po ang mga turista. Kung nakakita sila ng mga seedlings, yun po ay tinatanim nila sa bundok. Kapansin-pansin din ang kalinisan sa buong lugar kahit marami kaming dinatnang bisita sa isla. So, ang kagandahan po sa mga foreigner ay sila po yung mismo ang nagdadala ng mga sarili nilang trash can. Ang mga basura po nila nadala is dinadala rin nila pag-uwi. And then aside doon, pag nakikita sila ng mga basura sa mga gilid-gilid or mga plastics, lahat po ay dinadala nila doon sa General Luna. Sa ngayon, mas responsable na raw ang mga turista kapag bumibisita sa isla. Alam na nila ang do's and don'ts. At kusa na rin silang tumutulong sa komunidad para mapanatiling malinis ang lugar. Bukod sa snorkeling at tree planting, pwede rin kayong umakyat ng bundok. Yep, you heard right. May bundok dito, Bieros. Yakan nyo ang 13-minute hike packet dito. Napakasarap ng experience dito sa Maui, Hawaii. Ito, actually, down sa Maui for some World Championship event ng triathlon. Ganito yung itsura nun, sa totoo lang. But kapag hindi pa kayo napunta sa Hawaii, pwede nyong i-compare to sa Batanes. Yeah. Small taste of Batanes, which is 30 minutes away from your beloved Siargao. Now, sa Siargao Island, alam nyo na marami na kayong pwedeng puntahan eh. Dami ng activities. Corregidor Beach dito sa Casulian Island. Parang ito yung makikita mong may bundok. Hindi naman masyado mataas, pero it's just high enough and beautiful enough na pupuntahan nyo. Pero bihira lang yung makakapunta kayo sa isang lugar na may beach at may konting bundok. It's the best of both worlds. So, Casulian Island,
is a really good option if you are visiting Siargao. Hindi pa tayo tapos sa ating Siargao revisit. Mula General Luna, bibiyahe kayo ng 1.5 oras papunta sa Santa Monica kung saan makikita ang nag-iisang falls sa buong isla, ang Taktak Falls. For 25 pesos na entrance fee at 10 pesos sa parking, pwede nyo nang masulit ang half day nyo sa falls for only swimming. Tulad ng inabutan namin dito dati, narito pa rin ang punong pwedeng akitin at talunan. Sulit ang 35 pesos na ibabayad nyo sa mga barangay staff na silang nag-aalaga ng buong lugar. Hindi nyo rin dapat palagpasin ang experience sa Magpupungko Rock Pools. Makikita ang rock pool na to kung tamang timing nyo dahil lumalabas lang to tuwing low tide. Kuya, first time namin feature itong lugar na to eh. Napakagandang lugar na to eh. Back in 2014 or 2015. Ano sa tingin niyo po yung pagbabago? Magbagong lalong dadami pa yung mga turista. Lalong dadami pa yung turista. Na-manage niyo po ba yung lugar na to properly sa tingin niyo po? Okay. Unti-unti na. Unti-unti naman po. Hindi man gaano low tide, kaya pa namang puntahan ang mismong cliff jump area. Let's do this jump one more time! Kung akala nyo, wala nang ibang pwedeng dalhin sa Siargao, wait till you see ang isang bagong tourist attraction sa isla, ang Tayangban Cave Pool. Dahil inilan tayo kahapon, medyo murky ang tubig sa cave. Ox lang, G pa rin. Alamig siya! Makipot ang entrada ng kuweba, pero medyo maluwag naman sa loob, Bieros. Dalawang route ang pwedeng tahakin sa loob ng cave. Ang mas mahirap na route dahil lagpas taong tubig. At ang mas madaling route na hanggang waist to chest level ng tubig. At yun ang dadaanan natin. Aabuti ng 15 to 25 minutes sa loob ng cave. Paglabas dito, isang malawak na swimming area ang bubungad sa inyo. Sa biyahe natin this time around sa Siargao, nakita kasi natin yung nangyaring devastation made by very, very huge typhoon Odette. Pero nakita rin kasi natin yung mindset ng mga tao dito. And one takeaway for me is that grabe yung resilience nila. And yung resilience nila ay yung paano sila bumangon sa kahirapan. I'd like to think that they are the most, not just resilient, but umaahon sila in a very creative way. Yung mindset nila ngayon ay turned into or progressed into this very successful tourism type of strategy na unti-unti nakikita natin dumadami na naman ang turista dito sa Siargao. So kudos to you, Siargao.